mga Indio ang paglilingkod ko sa bayan ng San Diego sa loob ng 20 taon. Mga mangmang na Indio! Padre Damaso, Indio ang may-ari ng bahay nito. Oo nga, baka magdamdam si Kapitan Tiago. Kaya pinalalabas si Kapitan Tiago na hindi siya Indio. Ang mga Indio ay pangalawa sa kamangmangan. Hola, amigos. Nais ko ipakilala sa iyo ang anak ng nasira kong kaibigan. At sino naman siya? Siya si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Nalulugod ka, maksalan mo ang lahat. Ba, tapos ako. Ang mura ng aming bahay, hindi ka tayo ba? Bilan pa hindi ko natawag pa hindi na yung pa. Kumainin niyo po ang aming anak. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Pagtutusan po ninyo. Nakabaitan ng iyong ama. Itadalangin ko naman mas mapapalag ka pa patay ko sa kanya. Wala kang pagod ka sa pagpuri mo. Maraming po salamat. Oo, kapatuhan na lang. Sinasabi ko. Maliwanag ka. Ako po si Crisostomo Ibarra. Nalulungkot kayo makilala. Talagang may iba, kagandahan ng kalimang Sa sinungalingan sa Europa pa na. Ginoong Ibarra, sa matagal na ninyong paglalakbay sa iba't ibang bansa, di ba ninyo nakalimutan ang sariling bayan? Ginoong Laruha, nasa ibang bansa man ako, ay dugong kami manggi pa rin na nanalatay sa aking ugat. Totoo ba, hombre? Opo, Doña Victorina, makalimutan ako ng aking bayan, ngunit sa lahat ng sandali, siya nga ang isipan. Sa tingin mo, Ibarra, aling bayan sa Europa ang katangi-tangi? Tapos ko pong pag-aralan ang kasaysayan ng isang bayan, nawawalan na ito ng katangian sa aking pag-iisip. Kung gayon nasayang lang pala ang ginugol mo sa iyong paglalakbay, bulag ka pala. Pagpamanin niyo po ang aking mga kapaglisan, para po akong gagawin. Hindi ba nakikita ng hangin na? Bukas na po, ako makapagtapos sa inyo na. Mag-iingat ka. Kung minsan na pag-aaral ng mga anak sa Europa ay isang kamalian, nagiging mapagmataas ang mga bata at nawawala ng urbanidad. Hanggang kailan magiging api-apihan ng mga kayumanggi? Wala na bang katapusan ang pagtitiis sa mga tagasilangan? Binata, mag-ingat ka sa kanya. Inyente, pala. Bakit po? Ibig ko lang paalalahanan na ikay mag-ingat. Maingat po sa ano, Tinito. Tulad ng aking ama, wala akong kaaway. Kung minsan, ang siyang labis sa pagtitiwala sa kapwa ang nagbubungad ng iyong kapahamakan. Hindi! Hindi nasabi ni Kapitán Tiago magmatay na aking ama. Pero ba siya binilang ko? Ano bang nagawa niya kasalanan? May kakwento ako sa iyo, Ibarra. Napakabait ng iyong ama, ngunit ang kabaitan na hindi kalasag sa ibig ng kapwa. Lagi siya napapagkamala isang pilubistero at erehe, at lagi siya pinabarikan ng kanyang pinakamigpit na kaaway na si Padre Damaso. Isang araw ay nakatuwang tuksuhin ng mga bata ang maniningil ng buwis na ang kamangmangan ay hindi kilala sa lahat. Isang araw ay nakatuwang tuksuhin ng mga bata ang maniningil ng buwis na ang kamangmangan ay hindi kilala sa lahat. Nang hindi na makapagpigil ang mangmang na maniningil ay
Ginoo, si Kapitan Tiago na ang bahalang ang salaysay ng mga sumunod na pangyayari. Kailangan ko nang bumalik sa aking kwartel. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Nakapagkamot pala sinabi ko. Hindi sana magang namatay si Pia. Ganap sana ang kasiyahan ko. Malapit na. Konti na lang. Sige pa! Konti na lang. Kaya mo yan, sige, isa pa! Kunti pa! Sige, ina! Pala ang batang ito na. Kumusta po, Doktor? Binabati kita. Isang malusog na babaeng sanggol ang iyong unang suki. Pia, paano kami inanak mo? Gusto mo na may katawan ng tao ng Tiago. Langit na mga kanyang kaginawa. Tanghali na'y wala pa siya. Bakit kaya? Ako sa mga sitwaan ng magulang namin. Hindi ang lalaki yan. Kasi Lalong tumamis ang dila mo makaraang makarating ka ng ibang bansa. Ilang binibini ang napasabot mo ron. napakaganda ng aking ginawa. Hindi mo na kailangan manap ng iba. Sinungaling, matitiis mo bang hindi tumingin sa ibang kagandahan? Ang kagandahan ay wala sa tinitingnan, kundi sa tumitingin. Sa dambana ng aking puso, wala akong birin. Papaalam na ako, Maria. Bukas si araw ng mapatay. Kailangan ko magtungo sa San Diego. Pag nauunawaan ko aking iro, Diyos ko, patnubayan mo nawa ang aking kasintahan. Ang pag-ibig nga naman, masarap na mahina. Bakit? Umibig ka na ba? Padre Damaso, Milamilangan kayo. magandang umaga po, Padre. Milamilangan kayo, Ina. Opo, sa Beatrio po, Padre Damaso. Kukunin ko po ang aking mga gamit dahil hindi na po ako babalik. Santiago, may mahalaga tayong dapat pag-usapan. Ano yan, Isipin mo mabuti yung sinasabi ko sa'yo, Santiago. Wala akong hangarin kundi ang kabutihan mo. Naunawaan ko, Padre Damaso. Kayo masusunod. Kung gusto ko talaga masusunod. Sabi nga lang ang tawag ng kain mo bangal. Ano ba hindi? Nag-uupo ba ng mga tudo taot eh? Bakit mo naman pinakalaman ng kanyang libing? Pwede ba naman ako sumabay sa utos ng malaking kura? Na dinalitikan ako. Pagkatapos sila to, anong ginawa mo sa mga kain? Inutos sa akin ng malaking kura eh. Nadali ng sabihin at doon limited. Ginawa mo naman ang pinag-uutos sa'yo. Tama na nga pag-uusip mo. Ayusin na lang natin to. Baka dumating ka ako. Tatanda ba ako sa kanya? Opo, may pangalan po niya ang malaking kura sa kanyang libing. Natatandaan mo, libing na yun ba? Hindi ko nga po naiintindihan kung bakit nawala eh. Teka ho, ang tanda mo po ay dako doon kung pa po siya iniliur. Di ba magtanong ka sa dalawang subagtaranong iyon? Opo. Magtanong na nga. Ba't niyo kung ano nangyari sa malaking cross na kahoy sa isang libing dito? Ah, yun ba? Sinunog ko? Ano? At bakit mo sinunog? Ang malaking kura ang nag-utos sa akin na tutugin At ang bangay, saan naroroon? Hinahukay sa akin ng malaking kura at pinalit ko sa libingan ng mga itik. At sunod mo na utos niya. Hindi po, Ginoo. Umuulan po noon at napakabigat na kabao kaya inihulog ko na lang sa ilog. Tayo na Christine, magpahinga na tayo. Isang isa na lang, Kuya Basilio. Paitibig sa akin mo yun, tatamad tayo. Kuya Basilio, magkano sasawarin mo sa katapusan ng buwan? Bakit? Eh kasi, pwede ba, bayaran mo muna ang nawawalang ginto na ibinibitang sa akin sa San Mayor? Hindi pwede. Mahigit 2 piso lamang ang sasahurin ko. Ang halaga ng 2 onsang ginto ay 32 piso. Kasi
Kasi hindi ko naman talaga kinuha yun. Baka pag nalaman ng nanay, paluin ako. Yan mo na, bahala na. Silvio, mananatili ka din dahil hindi mo na pagkasunod-sunod ang pagtugtog sa kampana. Crispy, mananatili ka dito hanggang hindi mo nilalabas sa tunao mo dito. Pero wala akong ninanakaw na dito. Wala. Sinungaling! Teka lang! Tama! Iyak na gutom na sina Crispin at Basilio pagdating nila. Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi lang sa sumaro lang kanilang ama. Diyos ko, tinig ni Basilio. Kanyang pinto! Anak ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Crispin po, naiwan sa kumbento! Bukas na bukas kakausapin ko ang pura. Makikiusap ako na iuwi ang kapatid mo. Iyo lang po ang ating ulam. Anak, pinagluto ko kayo kanina ng masarap na ulam. Ngunit nang dumating ang inyong ama, inubos niyang lahat. Kailangan itong huli sa pura. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Makikiusap sana ako sa pura na pauwi na namin sa pagkakas. Bakit? Hindi ba? Kailangan na namin ito sa bago. Maaaring nasa inyo sila kung bakit Basilio! Ang anak ko! Pakilala mo. Kita mo. Anak ko. Crispin. Basilio. Crispin. Basilio. Ang anak ko. Nakita mo. Na ito itinapon ng bangkay ng iyong ama. Salamat at nasaksayan mo ang buong pangyayari. Laking utang na loob ko sa iyo ang ginawa mo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. At kung hindi dahil sa kanya, maraming mga bata magsisulak ng bangkay. Paano ngayon ang pag-aaral ng mga bata? Nga, sa 200 mahigit na nasa talaan, maaaring 25 lamang makakabagpag. Pinatawad ko na ang mga naging kalaban ng aking ama. Ang ibig mong sabihin ay, Gagawin ko ang lahat para makapag-aral ang mga bata. Ano? Sa ilog natin magdaraos ang listahan ng bayan. Oo, Ibarra. Matitiyak kong sasang-ayon ng mga kaibigan natin. Higit ako, Maria. Ano man ang hihingin mo ay hindi kayo magkakain sapagkat ikaw ang kaganapan naman. Ang dalagang Pilipina ay humit ang dila sa ngalan ng pag-ibig. Kaya hindi ko masasabi ang nilalaman ng aking puso. Malihim ka, pero mababasa ko sa mga mata mo ang pagmamahal. Ang hindi ko pala kayang bigkasin ay nababasa mo sa aking mga mata. Ipagbibigay alam ko agad sa aking mga dalagang kaibigan ang balak natin bukas sa ilog. Ganun din ang gagawin ko sa mga kaibigan kong binata. Maria. Sarap naman na ating inalmusal. Aba, para yata sa kita sa ilog. Ano ko ang nagluto? Tayo na mga kasama at pumasyal. Malayo pa ba ang mga baklad ng ating ama? Malapit na po, binibini. Sa mga baklad na yun tayo huhuli ng ating mapapananghalian. Ano ba ito matigas na gumagalaw sa ating ilalim? Buhaya? Buhaya nga! Maria Santissima! Kanina pa siya sa ilalim. Baka napahamak na siya. Diyos ko, Ibarra! Ayun sila! Buhay! Siya nga! Ayun sila, oh! Ayun! Utang na lang po ang buhay ko sa iyo. Bago ako humingi ng kaputihan, pag-aralan mo muna ang pag-ibig at malayo ka sa mga kapamahakan. Salamat na lang at di ka na ano. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Magandang araw po.
Aba, ikaw pala, Ginoong Ibarra. Isang karangalan magkaroon ng panawing isang tulad mo. Tuloy ka! Umupo ka, Ginoong Ibarra. Kung niyo pong mamarapatin, ibig ko pong payuhan niyo ako tungkol sa pagpapatayo ko ng isang eskwelahan. Isang paaralan? Para sa mga mamamayang mangmang? Pangarap ko rin yun. Ngunit itinuring ako isang baliw. Sa panahon ngayon, ang karunungan ay kamatayan. Sa pamalakas ng mangguni, Ginoong Ibarra, sinasimura ng mga mamamayan. Hindi lamang salapi, kundi pati na rin lakas ng loob at pananalig para makamtan mo ang iyong mga mithiin. Pagtitiis po ba kaya, tatagumpay ako? Mabiguman kayo para na rin kayo nagtagumpay sa bining itinanim ninyo. Ito ay pagsisimula ng bagong ani. Ito ay isang magandang halimbawa. Bago po ang mapalam, ibig ko pong malaman ninyo na ang inyong mapayo ay ang ibigin gabay sa aking landas at tatahakin. Nakoy, magtagumpay kasi ng mga mithiin. Maraming salamat po. Senyorito, may isa pong tao gusto makipag-usap sa inyo. Tino, patuloyin mo. Ayaw niya po sabihin ang kanyang pangalan, pero kilala niyo po siya. Ano po kayo? Kaibigan, Biloy, punta ko sa iyo ang mga buhay, Elias. Tapos kayo sa anumang panganib, kung hindi matatalos ng inyong mga kalaban na kayo ay handa. Laban? Sino-sino nga yung mga kalaban? Marami, Ginoong Ibarra. Ang isa'y namatay kanina, ang iba hindi ko pang matiyak. Hindi namatay ang nagtangka sa aking buwan. Maaaring malaman kung sino ang mga kaway. Bulag ang ating hukuman, maaaring siya mapawalang sala. Marahil anong nangyari ay kagustuhan na rin ng Diyos. Kailan tayo ulit makikita? Patawag na lang po ninyo ako, anumang oras na ako inyong kailangan. Sobra-sobra ginugol sa gusaling ito. Yan ang hirap sa mga Indyo. Palalo, nagmamarunong agad kapag natuto ng bagya. Huwag mo siyang pansinin, Ibarra. Maria Clara, kung alam mo lang ginagawa ko pagpipigil sa sarili. Lahat ng mga hangalay nagpupunta sa Europa at pag-uwi rito yung mga nagpapanggap na henyo. Dapat parusahan ng Diyos ang ganyang mga tao. Ang ama ng ganyang mga taksil ay nabubulok at mamatay sa bilang buwan. Pakatiin ang alala ng ay mahal na ama! Magdasal ka na! Nakasalalay ngayon sa akin ang buhay mo! Ngayon malalaman natin kung dugo, puti ka nalalatay sa kayong mga ugat. Magunos din ni Ginoong Ibarra, ang gagawin mo ay kasalanan. Bakit? Hindi ko kasalanan na paghinayan ang buhay ng taong ito. Huwag, Ibarra. Alang-alang sa akin. Liit ng mundo para sa amin dalawa, Maria. Ngunit alam-alam sa'yo. Kamahalan, maaari daw po kayo makausap ni Juan Crisostomo Ibarra. Nasa labas po siya. Si Ibarra? Ang nakaalitan ni Padre Damaso? Siya ba? Opo, at sa kasalukuyan ay excomulgado po siya. Patuloyin mo yung Ibarang yan. Ikinagagal akong makilala ka, Ginoong Ibarra. Paupo ka. Game. Nakakapagtaka ang maganda ang loob ninyo. Sa bayang ito ay hindi ako itinuturing na mabuting mamamayan. Kung ang dahilan ay tungkol sa alitan nyo ni Padre Damaso, ay wala kayong dapat ipangamba. Ako ang nakakaalam ng buong kapuluan, hindi kayo maaano. Maraming pong salamat, General. Kakausapin ko ang Arsobispo tungkol sa inyong estimonyo. Kung ako nasa kalagayan ninyo, higit pa ang gagawin ko. Talaga pala kayong maunawain, General. Ang totoo, wala akong hangad na pangarap, kundi ang Espanya at Pilipinas ay magkaroon ng isang tumpak na pamahalaan. Sinabi niyong ako'y maunawain. Ngayon naman ay pahintulutan niyong sabihin kung kayo ay matalino. Sa Europa dapat naninirahan ng mga tulad ninyo. Kung nais nyo, ay pagsasama ko kayo pagbalik ko roon. Marami pong salamat sa kagandahan ng loob ninyo. Ngunit maligaya na ako rito sa lupang pinagisnan ng aking mga magulang. Kinamatayan at hindi kinagisnan ang inyong dapat sinabi, Ginoong Ibarra. Batid ko ang kalunos-lunos na nangyari sa inyong ama. Mahirap man, ay pilit ko yung binabaon sa limot ang kapalaran ng aking ama.
ninyo si Ibarra. Tulungan niyo siyang mabuti sa kanyang mga layunin. At nais kong mabatid ito ng Alferez. Kung yan ang inyong nais, General. Kapitan Tiago, nabatid kong may sakit ang inyong anak kaya pinagsama ko na si Dr. De Espadana. Gracias, Doña Victorina. Ito tayo pinasusundo ko ang inyong asawa. Anak, ito ng mga doktor. Okay. Kapitan, ipinapakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadana. Inaanak siya ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Kinagagala kong makilala ka Ginoong Linares. Pinamahalaga kong pagkilala na. Santiago, may sakit na ba ang inaanak? Opo, Padre Damaso. Talagang mahal na mahal ni Padre Damaso ang kanyang inaanak. Natawag ako na espesyalista. Baka hindi kayang gamutin ng doktor ang iyong karamdaman, Ina. Huwag na po kayong mag-alala. Gagaling din po ako. Sino ka? Hanggang hindi ka pa yung pinanganganak nung ako yung balis mula sa Espanya. Ano pa ang bili ni Carlicos? Mapapasukan na kabaho at asawa ang pinahanap na sa akin para sa iyo. Hindi naman po ako nagmamadali sa pag-asa. Alam ko na kung sino yung mga isang pala. Santiago, ibig kitang makausap na sa akin nila. Lumabang tayo sa Biblia. Bukal na. Nasakit nga po ba si Maria Clara? Oo, Sinang. Pero hindi dapat ikabahala ni naman ang kanyang karamdaman dahil si Dr. De Espadana ang gumagamit sa kanya. Pinabibigay niya ito. 3 peldoras daw ang inumin mo maghapon. Maraming salamat, Sinang. Hindi ba siya sumulat? Hindi. Siya nga pala si Don Alfonso Linares de Espadana. Don Linares, siya nga pala nag-iisang anak na dalaga. Binibini, ngayon lang ako nakakita ng tanghel sa lupa. Huwag kang mahiya sa kanya, Ina. Hindi ka iba sa kanya. Ituring mo si Don Linares na parang dating pang nilalo. Hindi lang ito na Oh, pumayag na ba ang kapatid mo, Bruno? Hindi Bakit kayo pa pumayag? Sino? Mapanganib na pinabala ko eh. Siya nga. Lucas, pwede mo ba akong pangtanin? Talon kami. Kahit 2 piso lang. Ang salapin ni Ibarra ay para lang sa mga tao naglilingkod sa kanya. Dinaramdam ko, Bruno. Hindi kita mapapagod. O ano, papayag na ba tayo? Sige, tanongin mo siya magkano kikitain natin. Pare, magkano naman kikitain namin dun? Kung makakakuha ka ng mga kasama mo sa pagsalakay sa kwartel, tig-30 kayo. Kung magtatagumpay tayo, tig-100 ang bawat isa sa inyo. At tig-200 sa inyong magkapatid. Sige, payag ako. Ako din. Tulad ni Ibaray, marami ka na rin palang narating na bayan. Marahil, pareho kami ni Ibarra ng hilig. Linares, ngayon din ay hamunin mo ang Alferez na yan. Bakit doon nga Victorina anong nangyari? Ininsulto ako ng kulasisi niya. Sukat ba namang sabihin na doktor daw ng kabayo ang asawa ko? Tungkulin mo ipagtanggol ako, pinsan. Inahamon kayo, Doña Victorina. Ay nako. Oh, ano niyong gagawin? Ibig kong hamunin ang pinsan kong si Linares ang Alferez. Kapag hindi siya sumunod, huwag niyong pahintulutan ang pag-isang dibdib nila ni Maria Clara. Ha? Bakit umiyak si Maria Clara? Sapagat ngayon lang niya natulos ang katotohanan kay Linares siya ipakakasal. Sumpa akong bintawan sa kanila, nililigayan kita. Yan ang dahilan ko ba't ako nagpunta rito. Ayaw ko balang araw, ibisihin ko sarili. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi mo batid ang katotohanan. Nabatid ko
ko kung sino ang tunay kong ama. Ipinagbabawal niya sa akin na mahalin ka. Maliban na lang kung mapapatawad ka niya sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Alang-alang sa alaala ng aking ina at sa katayuan ng aking ama at sa banal na karangalan ng aking ama ay patawarin